Samantala, hindi na madaanan ng ilang kalsada sa Dagupan City sa Pangasinan kasunod ng patuloy na pagtaas ng tubig baha. Yan at ang iba pang mga rumarapido ang balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagpaalala si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa mga motorista na mamayang alas 2 ng hapon ay hindi na pwedeng madaanan ng mga maliit na sasakyan ang mga lansangan sa Dagupan City. Ito yung AB Fernandez Avenue, Mayumbo Road, Tapuac, Burgos Street, Rizal Extension, Riverside, Jovellanos Street. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa syudad, bunsod dito ng high tide, dagdag pang tubig mula sa dam ng San Roque at epekto ng storm surge ng bagyong Christine. Samantala ang Baywalk sa barangay Bunuan, Bukid sa syudad ay sinira ng malakas na hampas ng alon, bunsod ng hanging dala ni Christine. Kaya pinag-iingat ng LGU ang lahat. Ganun pa man, tuloy naman ang paghatid ng relief pack nila Mayor Belen Fernandez sa mga apektadong residente at mga nasa evacuation center sa syudad. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 31, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaabot naman sa 21 na mga violators sa lalawigan ng Northern Samar ang nahuli ng mga pulis matapos ng 5 araw na operasyon. Ayon sa report ng PNP, ang mga nahuli ay sangkot sa iba't ibang illegal activities sa lalawigan simula ito October 14 hanggang October 19. 2 sa nahuli ay sangkot sa illegal na droga sa Katarman na maliban sa droga ay nakuhaan rin ng baril. Noong October 17, nahuli naman ng San Vicente Municipal Police Station ang isang wanted sa kasong thief at 4 ang hinuli sa kasong grave coercion. Kabilang sa dinakip ang wanted sa Katarman na may kaso na attempted homicide at sa bayan ng Lawang, nahuli naman ang suspect sa isang hacking incident kung saan napatay ang mismong biktima. Sa bayan naman ng San Vicente, Northern Samar, arestado ng mga pulis ang mga fishing violators mula sa iba't ibang lugar labas ng Northern Samar matapos na aktong mahuli sa pangingisda na hindi naman nila teritoryo. Sa Bubona naman, nahuli rin ang isang individual sa kasong illegal gambling. Sa bayan ng San Isidro, nakumpiska naman ng otoridad ang mga illegal na mga kahoy sa barangay ng Happy Valley at sa barangay Seven Hills na naturang bayan. Hiniling naman ng otoridad ang pakikipagtulungan ngayon ng komunidad sa kanilang kampanya laban sa kriminalidad. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang 60th Infantry Battalion ay nasasabik na ipahayag ang kanilang pakikilahok sa pagtatangka sa Guinness World Records para sa most people planting bamboo simultaneously bilang bahagi ng kawayanihan at circular economy movement sa pakipagtulungan ng Department of Science and Technology o DOST. Naganap ang kaganapan sa Sitio Kapatagan, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte, kung saan nagsama-sama ang mga trupa ng sundalo at miyembro ng komunidad sa isang makapangyarihang pagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Ayon pa sa 60th IB, na sa pamamagitan ng pagtatanim ng kawayan, hindi lamang ito nag-aambag sa isang world record, kundi pati na rin sa muling pagtitibay ng hindi natitinag na pangako sa pagpapanatili. Ang bambu o kawayan ay isang kritikal na mapagkukunan sa paglaban sa pagbabago ng klima na tumutulong sa pagpapabuti ng kalidad at hangin, nagpapanumbalik ng mga ecosystem at pagtataguyod ng biodiversity. Ang bawat punla ng kawayan na itinanim ay simbolo ng pag-asa at isang hakbang patungo sa mas luntian na mas napapanatiling kinabukasan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng 60th Infantry Battalion na labanan ang iligal na laging at protektahan ang likas na yaman. Ito ang kailang inisyatiba na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pangangalaga ng mga kapaligiran. Nakikiisa sila sa mga komunidad sa pagtatanim ng mga binhi ng pag-asa, paglago at katatagan para sa mga susunod na henerasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.